Isa na siguro ang Honda Wave Generation ang naging starting motorcycle mo. Well, di ko naman sinasabi na lahat pero halos lahat talaga ng mga ilang rider na nag-start sa pagmomotor. Kilalang kilala talaga si Honda Wave at katulad nga sa isa nilang version na Wave na si Honda Wave Dash 110cc, malamang sa malamang na matagal-tagal na nga talaga ang era ng Honda Dash 110 dito sa atin at hanggang sa panahon nga natin sa ngayon wala na nga pong lumabas na mga new version ng Honda Dash 110. Pero dito nga sa video na to guys is pag-uusapan natin ang new version and new upgrade na Honda Dash at aalamin natin sa kanya ang kanyang presyo, specs at kung dadalhin ba ito dito sa Pilipinas. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ng notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, pinasisigla ko nga din po pala kayo na i-like and follow ang aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. So let's go mga kay-partner. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Honda Wave Dash. Madami na nga sa atin na pamilyar sa motor na ito. Bukod kasi sa maporma ito at meron din talagang maasahang katipiran sa gas at talaga namang kalidad na makina. Napakadami nga ang nagkagusto sa motor na ito at ang iba nga hinihiling na sana naman magkaroon ng new upgrade sa motor na ito. Well, iniisip nga ng ilan na tapos na ang production nito. Akala nga nila is hanggang Honda Dash 110 lang ito. Pero hindi naman talaga natapos ang production ng bike na ito. Tuloy-tuloy at ngayon nga meron nga siyang bagong version ang Honda Wave Dash 125 Fi. Tuloy-tuloy nga ang paglabas ng mga new version ni Honda Dash sa bansang Malaysia. At ngayon nga is meron na ang Honda Dash 125 Fi na talaga namang napaka-unfair. Kasi dito sa atin, si Honda Dash 110 lang talaga. Wala nang dinalang bago. Well, bago ka pa magalit dyan, alamin muna natin kung ano ba ang mga nabago at meron sa new version na Honda Dash 125. Ito nga guys is karagada ng 124.9 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 2 valves. And ito nga guys is naka program fuel injected na nga ito sa kanyang fuel system and naka air cooled. And siya nga po is may compression ratio na 9.3:1. Well, sa pagbabago nga niyan guys, katulad na lang ng new engine displacement, naka fuel injected, makakaasa talaga na sulit kasi ang laki ng pinagbago niya. Pag-usapan naman natin guys ang kanyang power output. Meron nga siyang maximum power na 9.8 HP at 8,000 RPM at meron naman siyang maximum torque na 9.5 Newton meter of torque at 6,500 RPM. Well, para nga sa top speed niya guys, kaya niya nga daw maabot ang 110 kph na sinasabi ng mga nakagamit dito. Masasabing mababa nga ito, pero syempre nakadepende pa rin yan sa maghehenete ng motorcycle na ito. Meron nga siyang fuel tank capacity na 4 liters at ito ang maganda guys kasi kaya niyang kumonsumo ng 58 to 61 km per liter sa kanyang fuel consumption na para sa isang 125cc na motor, matipid na po yan. And syempre tulad doon sa old version niya na 110cc na Honda Dash, trademark na talaga sa kanya
na matipid sa gas, at yun po ang di tinanggal ni Honda kasi kahit nga po 125cc na siya, matipid pa din siya sa gasolina. Pagdating naman sa kanyang sukat ng mga gulong, sa unahan nga is naka 70/70/17 sa unahan at naka 80/90/17 naman sa likuran. And ito ang maganda guys kasi same na po sila na naka tubeless, and dahil nga po sa pagbabago na ito, makakaasa tayo na sulit talaga, katulad na lang sa kanyang braking system kasi naka disc brake na nga po sa kanyang harap at likod. Pero guys, wala pa po siyang ABS o kahit CBS technology. Well, para sa akin, malakas na ang stopping power na to kasi 125cc lang siya, kaya kayang-kaya na nga po ng 2 disc brake na ito. Isa nga lang guys, ang di ko nagustuhan dito sa kanya is yung kanyang mga ilaw kasi yung headlight niya lang po ang naka LED. Signal light and tail light is naka bulb type pa din. Well, may solusyon naman dyan pero mas maangas sana kung LED na lahat. Sa kanya namang suspension guys is naka telescopic fork sa unahan at dual shock absorber naman sa likuran. Siguro kapag maglalabas na ng 150cc version, naka monoshock na ito. Analog pa din guys ang kanyang gauge panel na di man digital pero maangas naman ang forma at ginawang unique ang forma. Same pa din po sa old version niya na naka 4-speed gearbox pa din siya. Pero isa nga sa maganda sa kanya kasi meron siyang features na check engine. Ibig sabihin, if may di magandang nangyayari sa engine mo, may icon sa panel gauge mo na kapag umilaw, yon warning na yon na merong problema sa engine para ma-aware ka kakaagad para din sa safety ng engine mo. Kung titignan nga natin ang looks niya guys, napakalayo na nga doon sa old model niya na 110cc. Kung titignan, underbone na talaga, kung baga sabay sa uso at itsura ng mga underbone sa ngayon. Madami nga ang nagsasabi na hawig daw ito ni Sniper 150 King. Para sa akin naman parang oo, pero mas hawig niya siguro si SYM 115 SR sa unang tingin, lalo na kapag nakadecal siya ng color yellow. Pero syempre Honda to Kilala ang Honda na meron silang originality pagdating sa mga design ng kanilang motorcycle. Kaya sigurado itong Honda Dash 125cc is kanilang original na disenyo. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang presyo. Dahil nga sa bansang Malaysia ito lumabas, doon tayo bebase. Ito nga guys is nagkakahalaga ng 6,449 Malaysian ringgit na kung direct nga po natin na i-convert sa peso, ito nga po is papalo sa halaga na 81,000 pesos. Ngayon ang tanong, ilalabas ba yan sa Pinas? Okay, ito po ang sagot, pero bago yan, lilinawin ko po muna sa lahat na ang lahat ng kino-content ko sa channel ko is for give information. Hindi porkit kinontent ilalabas agad sa Pinas. Kinontent para malaman nyo ang idea about sa bike. Ngayon ang sagot nga guys, sa tanong na yan guys is medyo 50-50 po tayo na ilalabas to sa Pinas. O baka magalit ka kagad wait lang, may paliwanag yan. Sa bansang Malaysia kasi guys, may mataas na nga siyang presyo kasi kung idadirect nga natin siya na i-convert sa Philippine money, ito nga daw ay papalo sa 81,000 na nga siya pag naandito na sa Pinas. Well, syempre if ilalabas yan dito, pwede namang bumaba, pero malaki ang porsyento na tumaas pa ang presyo na yan. Kaya yan ang isang reason kasi if ilalabas to dito sa Pinas na mas mataas pa sa presyo na 81,000, malabo talaga na bumenta ito. Yung tipong onti na lang 150cc ka na. Kaya yan ang tinitignan ni Honda Philippines. Hindi kasi pwede na labas ka lang ng labas ng motor sa isang bansa. Syempre tinitingnan din ang sitwasyon, lalo na sa presyuhan. Kasi hindi lang ikaw ang brand ng motorcycle sa isang bansa. Kaya kung lalabas ba sa Pinas, 50-50. Meron ngang isang article dati na inilabas si Honda na may ilalabas nga sila na new underbone bike dito sa atin, at inisip nga ng ilan na ito na yon, yung Honda Dash 125 Fi. Pero nung lumabas na nga is Honda RSX 110 pala. Kaya guys, wait kayo sa update ko kasi if ilalabas na yan dito sa Pinas, agad ko naman kayong sasabihan. Ganun pa man, sulit naman na talaga ang motor na ito, 125cc na naka Fi na. And sa looks na talagang panalong-panalo, kaya kaabang-abang talaga, and i-update ko kayo agad kung ano man ang update patungkol sa bike na ito. Kaya make sure guys na nakasubscribe kayo sa channel at agad na malalaman nyo ang update patungkol kay Honda Wave Dash
125 Fi. Kayo guys, ano masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Ngayon, bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. Pwede mo na ring i-share para malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video ko. So dito ko na lang po tatapusin. Maraming salamat. Ichi boy. Thank you.